Siguro, kaya ka nandito kasi nahihirapan ka or nagkakaroon ka ng problema kasi ang tagal-tagal mo na nag-workout, ang tagal-tagal mo nang nag-gym, or ayos naman yung diet mo. Kumakain ka naman ng mga quality foods, okay naman lahat, consistent ka naman. Kaso, may nagiging problema ka. Ang bagal ng progress mo. Or minsan, ang worst na scenario is, wala kang makita progress, di ba, sa katawan mo. Na parang, yung tipong to the point na bad diet ka, consistent ka sa workout pero bad diet ka, as hindi mo pa ginagawa tong isang tong sasabihin ko ngayon. And then, ang nangyayari, let's say, 3 taong ka na sa gym pero parang hindi ka pa rin nagbubuhat. May muscle ka, pero yung physique parang hindi ka nagbubuhat. Siguro ganun yung problema mo, no? Kasi meron kang hindi na isasamang isang pinaka-importanting bagay. Kumbaga ito yung susi eh. Ito yung susing ito, for example, itong pisik mo to, kailangan mo buksan. Eh, yung pisik na yun is nakasarado. So, kailangan mo ng susi. Kailangan mo ng isang bagay na magiging daan para ma-achieve mo yung pisik na gusto mo. So, itong susing to, or itong tips na to, malalaman nyo. Okay? Kaya kung gusto mo mapabilis yung progress ng katawan mo, panoorin mo tong video na to. Karaniwan kasing mali ng mga tao is nakakalimutan na nila yung mga basic, okay? Or minsan karaniwan sa mga tao is nagfo-focus na sila mismo sa pinaka-workout. Pero sa diet, sa recovery, or yung mga kailangan mong gawin para mas lumakas ka, kinakalimutan nila. Kasi kala ng karaniwang tao no, kapag lagi ka nag-workout, let's say sabihin natin 2 times a day ka nag-workout, pero mali-mali naman yung mga information na kukuha mo, mali-mali yung ginagawa mo, mali yung form mo, lahat-lahat. Like, walang mangyayari di ba? Isipin mo, nag-push up ka, consistent ka for 1 year. Pero, sobrang mali ng form mo to the point na walang na-engage na muscle. Pero consistent ka. Sa tingin mo may magiging results ka makikita? Of course, wala, di ba? Eh kung sabihin mo mag-push up ka, tamang form, consistent sa isang taon, sa tingin mo may makikita kang progress? Of course, meron. Ganun din sa fitness, okay? So, kailangan hindi lang tayo nakapokus sa workout, nakapokus tayo sa maraming bagay. Nakapokus din tayo sa diet, recovery, pag-increase ng weight, workout, 'di ba? And mga mobility training, kailangan mga naka-focus tayo. Dapat itatak natin sa isip natin na ang workout natin is, ang pag nag-workout tayo, pag nag-exercise tayo, or pag nag-training tayo, is yung muscle natin is nasisira yan. And then, sa pagtulog natin, doon ngayon, nagre-recover yung muscle natin. Doon siya mismo lumalaki. Okay? Pero sabihin natin, paano masisira yung muscle mo kung meron kang isang hindi nagagawa? Dahil pumunta ka agad sa pinakamahihirap na exercise, okay? Is yung progressive overload. Okay? Yun ang sagot mga pare. Bakit karaniwang mga ibang tao is hindi nila nakita or mabagal yung progress nila, consistent naman sila, tama yung diet nila, etc. Pero, hindi sila progressive overload. Especially pag magkakat ka. Kasi, pag magkakat ka, or magkakat ka ng mga fats, or magpapa-shredded ka na, magpapa-tone ka na ng muscle mo, syempre, normal lang dyan na bumaba yung energy mo. Kasi, syempre, yung kinokonsume mo kasi is nagbago na, mas konti na. So, normal na makaka-experience ka na paggutom, madalas sa paggutom, swing mood, and then, yung hirap mag-workout. Okay? Parang hina mo sa gym para wala kang energy. Uminom ka na naman ng black coffee or pre-workout mo, pero mahina pa rin yung buhat mo or hindi ka pa rin, wala ka pa rin gana. Normal lang yon kasi nagkakat ka. Okay? Karaniwan kasi ganun Kaya marami nag-feel kapag magkakat Kasi, di na sila nagpo-progressive overload. For example, nagkakat ka ngayon. This week, ang binubuhat mo sa bench press mo is, let's say, 40 kg. Nakakaramdam ng hina. And, parang hindi mo talaga kaya, no? Parang, ayaw mo talaga i-push sa sarili mo kasi wala kang gana. So, ngayon, imbis na 40, minsan nagiging 30 kg na lang binubuhat mo. 40, 30, 40, 30. Kahit magaan na sa'yo, okay lang sa'yo yun, di ba? Which is mali. Kailangan, kapag kaya mo ng, for example, nag 40 kg, kapag kaya mo ng i-12 reps yun,
or 15 reps, mag-increase ka na agad ng weights mo. Tawag doon is progressive overload. Magdadagdag ka ng 2.5 or 5 kg. Okay? At least nabibigyan natin ng reason yung muscle natin para lumaki. Yun lang naman ang kailangan natin eh. Kailangan natin bigyan yung muscle natin ng reason para lumaki siya. Okay? For example, sabihin na natin na sa bahay ka, meron kang konting equipment. Sabihin natin dumbbells lang. So, paano ko makapag-progressive overload kung dalawang dumbbells lang at tig 8 kg lang yung dumbbells ko? High reps. Pero dapat control, okay? Hindi yung 1, 2, 3, hindi ganun. Dapat 1, then dandahan, slow eccentric, okay? And then sabihin naman natin, wala ka talagang equipment, zero equipment. Ang meron ka lang talaga is doorway pull-ups. Okay, push-up. And then kuha ka ng bag mo, and then if ever wala kang plates is, alam mo yung mga 1.5 na bote ng mga bottles, lagyan mo ngayon tubig yun. So, lahat ng bottles na makukuha mo, ilagay mo sa bag, and then suotin mo yung bag habang nagpo-push up ka. Okay? At least, nadadagdagan yung bigat at nata-challenge ka lalo. Okay? Let's say, paano ka progressive overload? Karaniwan 90% ito ginagawa ko. Unang-una is, meron kaming maliit na upuan, pinapato ko doon pa ako, sabay, nagpo-push up ako, dandahan. So, medyo decline push up, no? Medyo decline siya. Okay? After nun, 15 reps, max ko na. Okay, medyo hirap na yung muscle ko. Ngayon, tanggalin ko yung upuan, medyo nasa regular push up na ngayon ako, and then magpo-push up pa rin ako. And then, pag medyo hirap na yung yung muscle ko is, tatanggalin ko na yung bag na may bigat, 'di ba? Or may laman ng mga bottle water. And after noon is magpo-push up pa rin ako. Pero dapat slow eccentric. Dahil doon nabibigatan yung muscle natin yung muscle natin ng reason para lumaki. Okay, dapat for example, wala kang gym, dapat yung effort mo, yung extra effort mo, dapat plus effort ka meron kapag wala kang gym or wala kang weights, okay? Dapat maging creative tayo, maging resourceful tayo sa mga nakikita natin bagay-bagay sa mga bahay natin or sa paligid natin. Same thing lang din sa pull-ups. Kailangan nag-progressive overload tayo, and then, for example, nag-pull ka. Pag nasa taas ka, medyo, okay, magano ka doon, medyo hintayin mo doon, bilang ka 1, 2, 3, sa kakadandaan baba. Okay, kailangan laging slow eccentric, and then progressive overload. Sobrang importante ng mga progressive overload. Yun ang karaniwang mali ng mga tao, kaya ang bagay ng progress nila. Or worse, wala sila nakikita progress. Okay, lahat ng muscle kailangan ng progressive overload. Ang tao nga kailangan mag-improve araw-araw, di ba? Ganon din sa muscle, kailangan mag-improve sila araw-araw. Kailangan lumakas sila araw-araw. Kailangan mas ma-challenge sila araw-araw. O normal lang yung pain, huwag kayo matakot sa pain, okay? Kasi pag nakakaras kayo yung pain, tsaka yung lumalakas eh, okay? Kaya lagi mo tatandaan, paano malaman kung hindi mo susubukan.